mga problema sa buhay. Isang tabi mo natin yan. Bigyan natin yung pagpupuri ang salita ng Diyos sa gabing ito. In His name. Amen. Dumako naman po tayo sa isang panggawain ng Panginoon kung saan ay ito po yung pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, which is regarding po sa ayun nga po yung sa salita ng Panginoon na ito ay napaka-makapangyarihan. The divine power of the Word of God, or the the Word of the Living God. Amen. So, yan po. At naniniwala po ba kayo na ang salita ng Panginoong Diyos ay makapangyarihan? Amen. There is a divine power sa ating yung Word of the Living God. Amen. So, kaya yun po, tayo po ay magpapatuloy. I-play mo ulit. Resume doon sa taas. May ano doon. Pindutin mo ulit sa baba yung yung sa baba na ano. Yung screen sa pinakang baba. Tapos pupula yung taas. Magkakaroon ng square sa taas. Resume mo yun. May napindot ka kanina. Ayaw mag-function eh. Dito yung pindutin mo. Pininit mo yun, lalabas. Tapos, resume. Slide. Ayun. May napindot ka kanina, no? So, yan po. The divine power of the Word of God. So, ayan po, sabi diyan, there are many scriptural authority and power about the Word of God. But they don't stand and work unless they speak it loud and with faith and declare it out loud. Ano po? So, ibig sabihin, makapangyarihan po talaga ang Panginoong Diyos. Pero kung hindi po natin ito bibigyan ng buhay at wala tayong pananampalataya, hindi tayo mag-stand do sa Word of God, ay hindi po siya magaganap. Kaya kailangan po talaga yung ating pananampalataya with full power and authority. Amen? So sabi nga po sa Job 28, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. So di po ba kung kumbaga sa English yan, ay nandyan magdideklara ka at yun po yung gagawin ng Panginoong Diyos. Sabi dyan sa English, thou shall also decree and declare po, a thing and it shall be established unto thee. So kaya bilang tayo po ay mga anak, mga lingkod ng Diyos, ay meron po tayong authority. Ano po, meron tayong kapangyarihan na mag-declare ng salita ng Panginoong Diyos.
Malinaw po, ano? So, sige po, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa gabi nito na minsan na naman po, Lord, ay kami sinamahan po at iningatan hanggang sa makarating ng payapat ligtas ang aking mga kapatid na mga taga UICHGM Bethel, doon po mula sa industrial area. Kaya salamat po, Lord, sa iyong pag-ingat at proteksyon na ginawad hanggang sa sila ay nakarating ng payapat ligtas sa lugar na ito. At salamat din po, Lord God, sa patuloy mong pag-ingat at pagpapala sa lugar nito ng UICHGM Kanaan. Yes, Lord God, salamat po sa iyong protections, patuloy ng kapayapaan, katahimikan at kaayusan na iyong pong ipinaparanas po sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, nais po namin na ikaw lamang ang patuloy namin na maluwalhati at madakila, maparangalan dito po sa aming kalagitnaan. Maging sa aming mga kapatid po, Lord, na makakakita o makakapanood through live streaming, Lord God, or in Facebook, Lord, ay hayaan mo nga po na pagpalain mo po sila ng mga banal at makapangyarihang salita at sila ay matuto para may deklara po namin ang salita mo with full power and authority. Salamat po, Lord, nawa ang mga salita mo ay lubos po naming matutunan at maunawaan at ito ay may apply namin sa aming bawat buhay sa pangaraw-araw na buhay, Lord, lalo na po kung ito ay aming kailangan, Panginoong Diyos. Kaya salamat po, Lord. Muli ay sa iyo po namin ipinapatungkol ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So yan po, ano? Sabi diyan, thou shall also decree a thing, and it shall be established unto thee. So kailangan po na nandun talaga yung pananampalataya natin at pwede po tayo na magdeklara o mag-decree ng salita ng Panginoong Diyos. And the light shall shine upon thy ways. Yun po yun, may karugtong pa pala. So, doon po kasi sa ating aralin about sa Psalm 35, ito ay merong code name, ano po? Meron siyang code name na ay scatterer. At ang mga kaaway po ay nandiyan yan na nagpaplano sa atin. Ang kaaway po natin ay realidad. Totoo po sila. Pero higit na totoo yung ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yan nga po, binigyan tayo ng wisdom at yung mga salita niya na pwede natin gamitin at ideklara out loud po, ano? Hindi yung tahimik lang na parang nagabulong-bulong ka lamang o nagakibot-kibot lamang yung labi mo. Kung sa mga personal na pangangailangan mo, yan po, pwede po natin gawin yung ganun, kagaya ng kay Hana. Pero kapag ikaw ay nakikipag-battle, yung nakikipag-warfare po bilang mga sundalo ng Diyos, ay dapat talaga po na tayuan natin with faith at ibigkas po natin with yung malakas na boses po ng out loud ang pagdideklara ng kanyang salita. Kaya yun po yung sa meron po kasing nakikita tayo kahit nung pang 1980s, 1990s, yung patungkol doon sa Emmanuel Leni na siya ay napunta doon sa secret mga yung pong sa parte ng mga kaaway, ano po, meron din silang mga samahan yung kay Emmanuel Leni at talagang yun po noong mga panahon yun ay isa rin po yun sa mga na napakinggan ko po kasi mga tape lang pa nung uso nun mga voice tape. At ngayon po by YouTube may nakikita rin tayo at isa pong mga naging Kristiyano galing doon po sa samahan ng mga Satanist ay siya ay na-deliver at naging Kristiyano na. At yung mga ginagawa nila doon ay doon sa lugar ng mga grupo ng kadiliman at sila ay ginagamit para istorbuhin, para pabagsakin ang mga Kristiyano. Nung siya po ay naging Kristiyano na rin at na-deliver ay ito po yung mga sinasabi niya na meron silang mga strategy, may mga taktika sila. Ayan po, yung may mga assignment sila, sa bawat assignment may isang instructor. At yan po meron diyang yung destroying assignment.
selective reading assignment and yung money assignment. Di ba pag minsan nagkakaroon tayo ng mga hindi inaasahan, may mga gastusan o may mga aksidente, halos wala tayong pera pero nagkaroon pa ng mga gastusan na ganun kalalaki. Ganun po magnakaw ang kaaway. So kaya yung the money assignment destroyed. At yun naman pong iba't ibang mga kagaya ng destroying assignment po na yan. Ayan, ano, mga strategy po yan ng ating kaaway. So yan po ay binulgar o binunyag lang ng mga dating nando sa samahan na yun. Sa destroying assignment, meron po siya lang yung financial attack na hindi po natin namamalayan ay o kung hindi, wala kang wisdom, bili ka lang ng bili hanggang sa naubos ka agad, mamali ka, saan napunta yung pera ko, ba't wala na? Dahil wala kang taros mag-spend. Hindi ka naging wise. Ano ba yung pwede kong bilhin na priority para sa aking family? Baka mamaya, puro luho na yung binili mo. Kaya yun po, yun yung ginagawa ng Diablo na, sige, bilhin mo ito, ganyan, no? Dami mong pera. Di bali, may pwede ka pa namang makabali o makautang. So, ganun po yung plano ng kaaway. Ganun yung ini-inject niya sa ating mga isip, mga kaisipan. So, kaya the battle is in our mind. Kung magdi-decide tayo, nagastusin tayo ng walang taros yung ating mga financial blessing, ayun po, doon. Isa lamang po yun sa part ng pag-atake ng kaaway sa ating mga financial. Meron naman nga po yung minsan may mga aksidente na nagaganap, di po ba? At hindi natin inaasahan, kaya gumagastos tayo ng malalaki. O minsan lindol, nawasak yung ating mga tahanan o lahar, ano po? Di ba? So yun po yun. Meron naman pong marriage attack na yung lalaki pag nag-abroad ay binigyan ng magandang babae na nakita, nawala na yung mga pangako niya na magandang buhay sa kanyang family. Sa halip na yung buong pera ay mapadala sa Pilipinas ay hinahati na niya. Minsan halos wala nang mapadala, pampaaral o pampagkain ng mga anak. So ganun po yung atake ng kaaway sa hanggang sa nabalita ng asawa at hiwalay na yung mga dikolor, ano po, sa puti. So outside di ko lang po, pag uwi ng meron na rin palang iba. So kaya yun po yung atake ng kaaway, marriage attack. So kung hindi po tayo aware doon sa mga taktika ng kaaway, ay hindi po natin ito mamamalayan ay nawawasak na ang ating pamilya. Health attack. Minsan, nandun po na walang walang ano-ano ay bigla ka na lang nanghina at namamayat ka. Dati talagang masil-masil at talagang very strong. Pero minsan dumarating yung kaaway na parang binibigyan ka ng mga negative thought. At hanggang sa naniwala ka, yun, tuloy-tuloy na. At nung nagpatingin ka sa doktor, ay yun nga yung nangyari. Pero dahil yun yung nagduda ka sa isip at sa puso mo. Pero kung nanatili ka na matatag, na sabi nga ng Panginoong Diyos doon sa John 10, napalito ang Panginoong Isus para tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Pero naparito yung magnanakaw para pumatay, magwasak at magnakaw. Di ba? So kaya yun po, nagkakaroon po siya ng bibigyan ka ng karamdaman o kaya pagod na pagod ka ay hindi mo inalintana yung ulan, sumugod ka, nagkasakit, inubo, sa simpleng ubo ay nalumala. Di ba? So ganun lamang po yun. At sa halip na yung magnanakaw na iniiwasan mo, tinatago mo yung pera mo, pag yun sa tungkol doon sa karamdaman, sa pagnanakaw ng pera ng Diablo, ikaw pa yung mag-aabot doon sa pharmacy para bumili ng gamot. Ikaw pa yung mag-aabot ng pera, ninanakaw ng Diablo, dahil yung bayad sa doktor, bayad sa ospital. So ganun po magnakaw ng Diablo, harap-harapan, ikaw mismo mag-aabot. Hindi kaya ng mga magnanakaw sa kalsada, ini-snatch at gusto ko pang patayin. Pero doon, talagang bigay puso mo, buong puso mong ibibigay dahil gusto mong gumaling. Di ba? Ganun magnakaw ang Diablo sa ating, hindi lang doon sa money, financial attack, kundi
sa ating health attack ay naroon din. At maging destiny attack. So, minsan nagkakaroon tayo ng mga pagdududa na hindi natin magagawa yung mga bagay na yun o hindi yun yung mangyayari sa atin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Yun po yung mga pinaglalaro sa isip at sa puso natin ng Diablo para tayo mawalan po tayo ng tiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Medyo mahina yata yung ating mic, ano? May malakas-lakas ba dyan? So yun po ay ilan lang sa mga strategy ng malakas ba? Malakas? Ay, nakanilapit na nga sa bunga ako eh. Ayan. So yun po yung number 1, destroying assignment. So isa po yan sa, meron pang yung tinatawag na poetry assignment na pinapalagay nila na yung Biblia, yung sa Psalm ay poetry lang, mga tula. Kagaya nung time na yung nanay ko ay mahilig magtula sa mga raynahan, kinukuha yung nanay ko dahil magaling magtula. Yung pala yung nanay ko kumukuha doon sa Bible, doon sa Psalm. So, pero hindi lang pala ito basta poetry. Pero yung Diablo ay pinapanatili sa ating puso at sa ating kaisipan at sa puso natin na ito ay isang magandang awitin o tula lang. Para hindi natin malaman na ito pala yung makapangyarihan pag diniklara natin. So yun po yung isa sa mga strategy na ginagawa po ng Diablo. Yung sinasabi niya, binubulong sa ating mga kaisipan sa ating puso na ito ay isang magandang tula lang. So yun po yun. So yung pangalawa ay na strategy ay yung selective reading assignment. So minsan po, di ba mayroon tayong mga favorite verse. So yun at yun na lang ang yung ating binibigkas. Yun at yun na lang yung ating binabasa. Pero napakarami po pala ng mga makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Na pag diniklara natin, kahit doon sa bagong tipan, nandiyan po, napakarami dyan sa doon po sa Luke 19, sa Mark 16, verse 17 and 18, yan po yung mga kapangyarihan ng Panginoon Diyos, authority, na kapag diniklara po natin na ito ay may kapangyarihan. Meron po kasing harmony between the written Word of God at sa doon po sa Holy Spirit. Meron silang harmony na pag ito ay diniklara mo, tinayuan, ay ito po yung gagawin at i-execute ng Holy Spirit. Kaya kung ito po yung ating i-declara out loud, ay ito po yung gagawin ng Banal na Espiritu. Ito yung gagawin ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, kagaya po yan. Yung mga kapulisan natin, meron silang pistol, meron silang 45, may 38, mayroon pang 35 yata eh. At Armalite, may machine gun, medyo palaki ng palaki. Merong mortar, yung nakagano. Tapos missile, pang malakihan na yan, pang digmaan na. May mga yung panggera po na aeroplano, di ba? Yung isa yung mabilis, yung hindi ma-detect ng radar. Plate, ba yun? Yung manipis lang. Ano yun, Pastor? Hindi yung manipis, mabilis na aeroplano. Panggera nila. So yun po. Maraming mga klase ng armory ng ating mga kapulisan o kasundaluhan o mga navy, panglupa man o pandagat o pangimpapawid, ay maraming mga ginagamit na mga armory. Pero yung ibang mga sundalo ay yung baril at baril pa rin yung ginagamit, o kanya ginagamit lang nila ay the same thing always, So we have a lot of armory, but we are using always the same thing. So yun po yung nakikita dyan natin. Na gayon din po sa ating, sa Word of God, napakarami po ng pwede nating ipanlaban sa kaaway. Kagaya ng nangyari sa Panginoong Hesus, di ba? Maraming mga klase ng pag-atake ni Satan. Merong inano siya doon sa
pagkain, ano po, sa place, sa mga kayamanan, ano po, yung sa kayamanan sa sanglibutan ito, in every way ay dinisid ni Satan si Jesus, pero nalusutan po yung lahat ng Panginoong Hesus. Dahil marami siyang alam na Word of God. Simula pa lamang nung siya ay nandun sa templo, bata pa lang ay nandun na siya at marami na siyang natutunan dahil talagang nandun yung puso. Sabi nga niya, dito yung bahay ng aking ama, ba't hinahanap niyo ako? Kaya yun po, talagang nakita rin ng mga tagapagturo doon sa templo na kakaiba yung katalinuhan, karunungan ng Panginoong Hesus. Kaya nung time na ina-attack siya ng kaaway, ay talagang binibigay niya yung mga Word of God. Sabi niya, sambahin mo ako, bibigay ko sa iyo yung lahat ng, yung nakikita mo yan, ibibigay ko lahat sa iyo. Pero sabi niya, sabi ng salita ng Panginoong Diyos, ay wag kang sasambay sa ibang Diyos, kundi siya lamang ang tanging mong sasambahin. Di ba? So, kaya talagang meron siyang authority. Kaya nung sinabi niya, nung natapos na siyang tuksohin, ay sinabi niya, lumayas ka, Satan. Kaya lumayas talaga si Satan. Meron siyang authority. So, meron siyang power and authority, ano po. Dahil nakakapag-declare siya ng salita ng Panginoong Diyos. Makapangyarihan po yan. So, yan po, yung pangalawa sa strategy ng kaaway, yung selective reading assignment. Kaya, kung meron tayong mga memory verse na dalawa lang, dagdagan po natin. Bawat linggo kahit isa lang. So, ilang linggo yan sa isang taon. Marami kang mabubuo ng mga armory. Kaya pag humarap ka sa kaaway, hindi kanya basta-basta magagapi. Amen? Ayan. Yan po yung pangatlo, the money silent assignment. It is about financial assignment. So kung titingnan po natin sa Psalm 37 verse 25, sabi diyan, ito po ay about sa fighter, yung Psalm 37 naman. Pero sa susunod po natin yan tatalakayin. Pero nandito po tayo sa Psalm 35, bali binibigyan lang ng din dyan yung about sa financial na hindi mamumulubi yung mga lingkod na tapat na nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Sabi dyan, sa 25 ng 37, chapter 37 ng Psalm, I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So sabi dyan na yung mga simula daw sa kanyang kabataan hanggang siya sa tumanda, ay hindi siya nakakita ng isang matapat na lingkod ng Diyos na hindi pinabayaan, o kumbaga naghirap, maging yung kanyang mga anak, ay hindi rin naghingi sa kalsada o na malimos na makakain. Bagkos ay yung lahat ng mga lingkod ng Diyos na nakita niya talagang nandun yung pagpapala. Kaya yan po, kung ating pong titingnan, yung money silent assignment. Money assignment, yan po. So, dito po tayo yan, yung ating pinakang point, yung pinakang ating tema, the fighter. Declare it out loud with full power and authority. Ano po nandyan? At kailangan talaga, meron tayong faith. Amen? So, sabi dyan, pwede po natin itong basahin sabay-sabay. Mas malinaw dito, no? Yan, kita ko na pala dito eh. Medyo malabo doon, pero kaya naman. Sige po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me. Say, Amen. So, yun po, So, makikita natin dyan na
Ayan ay yung nung panahon ni David na nanalangin siya kay sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, plead my cause, O Lord, with them that strive with me. So humingi siya ng nakikipag-usap si David sa Panginoong Diyos. Na sabi niya, Lord, fight them, those fight against me. Fight against them, Lord. Those fight against my family. Pwede po natin i-personalize. Lord, fight them, those fight against them. Those fight against my finance. Kasi mayroon pong may strategy yung kaaway na sikreto na ginagawa na hindi natin alam. O kaya, mayroong nananalangin sa atin o nag-course sa atin, sa ating pamilya o sa ating mga anak o sa ating asawa o sa atin mismo, ay kino-course tayo na maghirap ka sana. O ganun po yung mga nila, o yung mga spiritual wickedness o yung mga ginagamit, kung tayo mga Kristiyano ay alagad ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, followers of Christ, meron din followers si Satan, na mga tao rin na ginagamit, kasangkapan, para tayo ay, kagaya yung nagpapatotoo nito, na sila mismo po, meron siyang 3 instructor at iba-iba yung sangay na tinuturuan. Yung isa, yung silent, yung poetry assignment. Yung po yun. Yung isa naman ay sa selective reading assignment. 3 sila. Bawat isang sangay, may isang instructor. Kaya, yun po, bali, yun po yung kanyang mga inaral sa loob ng 9 na taon na nandun siya. Pero sa bandang huli ay siya rin po ay hingi po at tinulungan ng Panginoon Diyos para panumbalik sa Panginoong Hesus. So yan po yung kanyang mga ibinulgar. Na ayan nga po sinasabi na itong code name ng Psalm 35 ay ito po ay the fighter. So the fighter, Psalm 35. Kaya nung pag diniklara po natin sabay-sabay with full power and authority out loud po with faith, ayan po, kapag sinabi natin sa Panginoon Diyos, lalo na sa ating mga panalangin, kaya napakahalaga nito ay mas maganda kung memorize natin, mas mai-declare natin with full power and authority. Di ba? So, fight against them, Lord, those fight against our church. Fight against them, Lord God, those fight against our every member. Diba? So yun po, kapag binanggit po natin yun yung gagawin ng Panginoong Diyos. Take hold of shield and buckler. Yun po kasing shield, kumbaga shield, dito lang yan sa una eh. Pag may palasog, ginagano mo, para hindi ka tamaan. Pero yung buckler, ito po ay simula sa taas, tagliran, magkabilang tagliran sa harap, sa likod, o kahit sa parang bang yung ganito, mas makapal pa rito na bubog, na nakapalibot sa'yo. So, kaya, pagka anumang atake ng kaaway harap likod, wala silang magagawa. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa atin. Kaya kung yun po yung ating idideklara, bukod sa nakikipaglaban ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi the battle is the Lord. Nananampalataya po ba na tayo na ang laban natin ay laban ng Diyos? Amen. Kaya the battle is the Lord. So kung yung Diyos yung nakikipaglaban sa atin, siya rin yung nag-iingat sa atin. Kaya sabi niya, take hold of shield and buckler, Lord, and stand up for mine help. So kaya, napakaganda po nito. Kumbaga, pangangalatin ng Panginoong Diyos yung ating mga kaaway. Fight against them, Lord. Those fight against my wife. Fight against them, Lord. Those fight against my children. Personalize mo. Kasi dyan, general yan eh. Fight against them, Lord God. Those fight against me. Minsan, hindi natin namamalayan. Meron palang mga masamang balak sa atin. Maging ng diablo dahil napakasipag mo sa gawain. Papanghinain ka. Ikaw ay bibigyan ng kaaway sa church. Kaya pagka naging kaaway mo na yun, magtatampo ka na at aalis.
So, hindi mo alam yung pala yung taktika ng Diablo. Kaya yun po, unti-unti na talagang dinidiskartihan. So kaya kung ating laging idideklara ang salita ng Panginoon na ito, ay napakaganda dahil tayo po ay patuloy na sasamahan at magtatagumpay. Iingatan at mismo ang Diyos yung makikipaglaban sa atin. Amen? Draw out also the spear and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. So yun po ang Panginoon Diyos, yung nagliligtas sa atin. Kaya siya yung ating kaligtasan. Ano? So, ayan. Diyan naman po sa Psalm 35 verse 4 to 5, sabay-sabay din po nating basahin the fighter. Number 4, 1, 2, 3. Let them the confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my heart. Let them be a chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. So yan po ano, sinasabi po dyan na let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Meron pong talagang mga tao na nagnanasa ng ating kapahamakan. Merong mga tao talaga na mga masasamang sinasalita sa atin o sa ating mga anak, sa ating pamilya, o especially yung mga kampo ng kadiliman na gumagawa ng mga estratehiya para tayo ay papagsakin bilang tayong mga Kristiyano. So kaya wag po tayong padadala ron. Let them be turned back and brought to confusion. So makukonfuse sila kapag binigkas po natin ito out loud, diniklara, yun po, sila ay makukonfuse at hindi magtatagumpay sa kanilang mga device para tayo masaktan. Yung mga device na ginawa nila ay sa kanila mismo pabalik. Amen? Let them be a chaff. So parang ipa lang sila na napadpad ng hangin. Ano po? Dahil ang Panginoon Diyos yung nakikipaglaban sa atin. May scattered sila na parang mga ipa. Let the angel of the Lord chase them. So, kaya mangangalat sila. Di ba? Kaya yung ano yan, the fighter. The fighter po. Ano? Nagkamali po yata yung pat sa taas. Fighter talaga. Kala ko scatter yun. Ayan, dito na po tayo sa 6. 8, 7. Sige po at sabay-sabay ulit natin basahin. 1, 2, 3. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have dig for my soul. So ayan po yun. Kagaya ni Haman na si Mardokai ay ayaw lumuhod sa kanya, kaya galit na galit si Haman. Yung si Haman kasi ay isang hari, kanang kamay ng hari, si Haman. Kaya gusto niya lahat ng mga tao sa palasyo ay igagalang siya. Ay ay may prinsipyo bilang Hudyo na hindi siya lumuluhod sa tao. So kaya yung galit na galit si Haman. Kaya binalak niya na nagpatayo siya ng mataas para doon bitayin. Nagpatayo siya. Pero anong nangyari? Yung plano na yun dahil nag-prayer and fasting sila ni Esther. Dahil lahat ng mga Hudyo, hindi lang si Haman, o hindi lang si Esther at si Mardokai, yung na plano ni Haman na patayin, kundi buong lahat ng mga Hudyo, ano po yung mga Diyos. Pero yun nga, nabalitaan nila at nalaman na may plano si Haman, kaya nag-prayer and fasting sila Esther. So kaya, yung pong plano ni Haman na yun, yung sinasabi dyan na for without cause, they hid for me their net in a pit, which without cause they have dig for my soul. So yun po. Pero yung hukay na yun na ginawa ni Haman o yung
yung patibong na yun, yung panghang sa kanya, ay sa kanya bumalik. Dahil siya yung hinang doon. Kasi sabi nung hari, nung araw na yung time na sila papatayin na yung mga Hudyo, marahil kinabukasan na lang at nung umagang-umaga ay pumunta si Haman doon. At yung hari ay nagmuni-muni, may nakita siya doon sa mga kasulatan na niligtas siya ng isang tao, yun ay si Mardukay. So kaya nung dumating si Haman magang-maga ay sinabi ng hari, ano ba yung magandang gawin sa isang tao na merong magandang ginawa sa iyo? Kaya akala ni Haman ay siya yung maganda yung ginawa ka sa hari. Kaya sabi niya, ipasakayin sa pangunahing sasakyan ng hari at bihisa siya ng purple. Kasi pag ganun yung special yun eh. At siya ay isigaw na siya ay pinagpala ng Diyos. Kumbaga habang tumatakbo yung kabayo ng hari at saka sinuotan ng magandang nung kasuotan ng hari, ay pinaparada siya at sumisigaw na siya ay pinagpala ng hari dahil siya ay mabuhay. Ayun, yun yung kaya sabi niya, yun po yung gawin natin, mahal na hari. Ayun pala sabi niya, sige gawin mo yan kay Mardukay. Kaya namutla si Haman. So kaya yun yung ginawa nasa una si Mardukay nakasakay, suot yung magandang damit ng hari. At yun po, nakasakay siya doon sa kabayo rin ng hari. At habang tumatakbo si Haman ay sumisigaw si Haman habang nakasakay si Mardukay. Kaya hiyang-hiya si Haman. At yung time na yun, siya rin yung binitay doon. So, ganun po yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Baka marahil, ito rin yung declare nila Mardukay at saka ni Esther, nag-prayer and fasting sila. So, the fighter. So, let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. For without cause, so gustong patayin lahat ng mga Hudyo eh. They hid for me their net in a pit. Gumawa sila ng kasulatan noon, ng decree. Simula doon sa hari at pinatatakan. Binigyan niya ng 10,000 yung kayamanan, marami binigay. So, pilak yata yun, ginto yung binigay doon sa hari. Para yung parang contribution niya doon sa kaharian. Para lang doon sa pag-decree na yun na yung lahat ng mga Hudyo ay papatayin. So, pero yun po ay hindi nangyari dahil napakatalino po, binigyan ng wisdom ng Panginoon Diyos si Mardukay at saka si Esther. Amen? So kaya yun po, kapag ating tinayuan at ang salita ng Panginoon Diyos, diniklara out loud po with faith, ayun po yung magaganap doon sa mga plano, yung mga tactical strategy ng kaway sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa mga lingkod at ng Diyos at sa bawat ministry dito sa UICHGM. Kapag ito po ay lagi nating ideklara tuwing umaga o kahit tuwing gabi, gawin po natin doon sa industrial area. Tandaan po natin, ito po ay nandun po ang salita ng Panginoon Diyos ay makapangyarihan. Kaya kung gusto po natin at napupunan natin bakit napakatagal ng time na ang Bethel ay ganun pa rin yung dami o sa halip na dumami ay umunti pa. So merong ginagawang taktika ang kaaway. So kaya yan po yung ating nakita na ginagawa at tinatrabaho ng kaaway para tayo manatiling kumbaga stagnant. Pero salamat sa wisdom ng Panginoon Diyos. Dahil yan po. Amen? Sige ba po? Last two na po ito. The fighter, sabi dyan, sabay-sabay uli natin basahin. 1, 2, 3. Let destruction come upon him at unaware, and let his net and he had cast himself into that very destruction, let them fall. And my soul shall be joyful in the Lord. It shall rejoice in His salvation. Ayan po, di ba? Napakaganda po niyan na yung kanilang mga ginawa ay babalik sa kanila. Let destruction come upon him at unawares,
and let his net that he had hid catch him into that very destruction. Let him fall. So yun po, kumbaga, nandun yung reverse na binibigay ng Panginoong Diyos na yung nagpaplano ng masasama sa mga lingkod, sa mga anak ng Diyos, ay ibinalik po binalik doon sa mga kaaway. So return to them sevenfold in the mighty name of Jesus. Yun po yung nais ng, kung ito po yung ating idideklara, yun po yung magaganap. At sabi niya sa 9, and my soul shall be joyful in the Lord. Each shall rejoice in His salvation. Kasi yung Diyos nga po na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan, kaya dapat nandun po yung ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? So yan po. So doon po yun tatapos. At praise God dahil alam ko po na meron tayong mga natutunan sa gabing ito na ang Psalm 35, kahit hindi po natin basahin yung hanggang 28, kung ano lang po yung basahin, pero basahin po natin lahat. So kung meron pa po magagandang pwede po nating i-claim at tayuan, i-deklara, so basahin po natin yan ngayong gabi pag nakauwi tayo. Yung buong Psalm 35 na yan. So pero ito po yung highlight, yung up to 9. So yan po. Kaya napakabuti po ng Panginoong Diyos dahil kapag tayo po ay lubos na nagtiwala, nandun yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, dahil alam natin na yung kaaway nga ay meron silang mga estratehiya, mga strategy na ginagawa na hindi natin alam, kaya pala meron pong mga kapahamakan na nangyayari, lalo na kung kulang tayo sa panalangin, hindi tayo nagdideklara ng laban ng ang Panginoong Diyos yung lumalaban sa atin. Warfare. So hindi po pwede yung pagka nakaupo ka lang, nakaharapit ka pa na ganyan. So kailangan, tapos na kibot-kibot lang yung labi mo, wala yun. Pero kapag ikaw ay nagsalita, kumbaga nagpipray ka, mahina lang, kumbaga noticeable po yun ng mga kaaway, yung mga kampo ng kadiliman na yung mga tao rin na ginagamit. Para nakakita sila ng kandila sa dilim kapag nagpipray ka na mahina. Pero kapag ikaw ay tumayo at tumaas pa yung kamay mo, di ba? So, at dineclare mo yung Psalm 35, yun po, with faith, with full power and authority, out loud, ay yun po ay katulad ng yung isang lugar niya na nilagyan ng gasolina at binuhusan, sindihan, ganun po yung nakikita ng Diablo, na kapag nagdeklara ka ng laban, yung mismong Panginoon Diyos, yung nakikipaglaban sa atin. Lord, fight against them, those fight against Bethel, in Jesus Christ's mighty name. Lord, fight them, those fight against the Bethel Church. Lord, fight them, fight against them, those fight against the congregation of Bethel. Fight them, Lord. So yun po yung pwede nating ideklara para yung espiritu ng katamaran din po, yung espiritu ng pagpapabaya na yan, pwede po natin balutin ng banal na dugo ng Panginoong Yesus ang iglesia natin, ang ating bawat mga tahanan. Isa rin po yan sa pwede nating i-declare. Lord, cover them. I decree and declare divine covering protection upon our every home, upon our every ministry, upon our every church, Lord. Cover them, O Lord God, by your precious blood. Yun po yung gagawin ng Panginoong Diyos. Dahil ito yung ating dineklara. Amen? Amen. So yun po, nawa, meron po tayong natutunan sa gabi ito, kaya tayo po ay magsitayo. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayo. At magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos at mag-pray. Marami po ba tayo natutunan? Na nasundan po natin, malinaw ba ang sinasabi ng Panginoon Diyos? Ayan po, at sa ating pag-pray, mag-amen lang po tayo para nandun po yung deklarasyon na nagkakaisa tayo. At simula sa oras nito ay dideclare natin yung tagumpay, yung paglago ng Bethel. At ito po yung ating laging gagawin. Amen? So sige, tayo po ay
manalangin at magkaisa sa pamagitan ng pagsabi ng Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Salamat po sa tinulong po sa amin sa gabi ito. Sa Bethel Church, Lord, na aking mga kapatid, ay hayaan mo nga po na makita yung pagunlad, yung paglago, pagtatag ng UICH GM Bethel sa pangalan po ng iyong lingkod na si Pastor Roger at ng iyong mga leader sa kabuuan po ng leadership ng UICH GM. Yes, O Lord God, sa buhay po ni Brad Cleto, Lord, sa buhay po ng aming kapatid si Brad Ruel. Yes, Lord, sa si Brad Buboy at si Brad Pilimon, Panginoon. At sa iyong lingkod, Lord, na si Pastor Roger. Salamat po, Lord, sa kanilang bawat buhay. We know and we believe, Lord. At iba pang aming mga kapatid na hindi po nakarating sa lugar na ito para ikaw ay aming papurihan, para pasalamatan, parangalan. Lord, salamat po. At nawa, Lord, ay sa aming mga natutunan sa gabi nito, ito ay aming laging may sagawa, may sa pamuhay, may apply ang pagdideklara ng salita mo, Lord God, na ito hindi lamang sa Psalm 35 at sa iba't iba pang mga salita mo na natutunan ng lahat ng mga anak, mga lingkod mo, na ito ay aming ideklara out loud with full power and authority with faith, O God. Kaya salamat po, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil ito ay amin ang gagamitin sa gabi nito, Lord, sa pagdideklara ng battle, ng warfare sa aming mga kaaway, lalo na po sa Bethel Church, O God, dahil ang kaaway nito ay nag-hinder ng paglago ng iglesia ito ng Bethel Church, Panginoon. UICH GM Bethel Church. Kaya aming winawasak at dinudurog ang lahat ng mga plano ng Diablo sa UICH GM Bethel in Jesus Christ mighty name of Nazareth. Winawasak namin at dinudurog ang lahat ng mga plano ng Diablo sa paghadlang sa paglago sa gawain ng Bethel in Jesus Christ mighty name of Nazareth. Winawasak namin na dinudurog ito. At Lord God, fight them. Fight against them, O Lord God. Those fight against Bethel Church. Fight against them, Lord God. Those fight against the leadership of UICH GM Bethel. Fight against them, O Lord God. Those fight against your servant, Pastor Roger. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Fight against them. Those fight against Pastor Roger. Against Pastor Roger's family, against Pastor Roger's ministry, na ipinagkatiwala po ang Bethel Church na ito, Panginoon. Fight against them, O Lord God. Those fight against sa kasipagan ng mga miyembro ng UICH GM Bethel. Lord God, fight against them. In Jesus Christ mighty name of Nazareth. Yes, O Lord God. At simula sa gabi ito, Panginoon, ay bibigyan mo po sila ng kasipagan sa paghayo at sa pag-share ng Word of God para, Panginoong Diyos, ang iglesia mong ito ay mag-umpisa na lumago, tumatag, lumawak. Yes, O Lord God, dahil ito po yung pangako at ito yung salita mo doon sa Mateo 28, verse 19 hanggang 20, Panginoon, na humayo kayo at gawin niyo mga alagad ang mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan sila ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Kaya Lord, hayaan mo nga po na ang mga kapatid ko po sa UICH GM Bethel ay bigyan mo ng kasipagan, Panginoon. Yes, O Lord God, at yung pong espiritu ng katamaran na yan ay pinapalayas namin, i-rebuke sa pangalan ng Panginoong Yesus. At ang mga espiritu na nag-hinder, humadlang sa pagkilos ng mga kapatiran, ay aming sinasawat at pinapalayas in Jesus Christ mighty name of Nazareth. Lord God, fight against them, those spirit of wickedness, spiritual wickedness, in the mighty name of Jesus. Fight against them, those fight against Bethel Church. Fight against them, those fight against all the workers, deacons, elders and pastors of UICH GM. Fight against them, Lord God. Those fight against your every servant, your every member of UICH GM Bethel. In Jesus Christ mighty name of Nazareth. Ama, maraming po salamat sa iyong kabutihan dahil alam po namin, Ama, na ikaw yung Diyos na nakikipaglaban sa amin. For the battle is the Lord. In Jesus Christ mighty name.
Lord God, maraming po salamat sa iyong kabutihan sa gabing ito. Dahil patuloy po namin gagamitin yung aming mga natutunan sa gabing ito, Lord. Ito po, yung salita mo po, Lord, the code name of Psalm 35, the fighter, Lord, ikaw po yung nakikipaglaban. Ginagamit mo lamang po kami, Panginoon, na tayuan ang iyong salita at i-declare out loud, Panginoon. Kaya, Lord God, hayaan mo nga po na yung mga tinuro sa gabing ito, Lord, ay patuloy po na i-declare ng aking mga kapatid dito sa kanilang bago matulog, Lord God, o sa kanilang pananalangin, Lord God, ay turuan mo po sila, Panginoon. At kanilang atandaan, may deklara ang salita na ito, Lord God, sa kanilang bawat pag-isa, sa kanilang bawat pananalangin at paglapit sa iyo, Lord God, sa pakikipagbati sa mga kaaway. Yes, Lord God, this is the warfare. Our battle, O Lord God, the battle is the Lord. Kaya, Lord God, salamat dahil tinuturuan mo po kami na maging isang mandirigma, isang mandirigmang nananalo lagi, mananalo dahil ito po yung sinabi mo po that you will, kami po ipaparada mo sa tagumpay. Kaya salamat po, Lord God, na ikaw po yung nakikipaglaban sa amin. Lord God, fight them, Lord God. Fight against them. Those fight against sa kanilang malayang paglalakbay pabalik ng Bethel. Fight against them, O Lord God. Kaya walang anumang backlashes, Lord God, na mangyayari. Walang anumang kahit traffic violation, Lord God. Simula sa araw na ito, Panginoon, ang iyong mga transport, ito man po yung Nissan o yung Kia Soul, Lord God. This is all your transport na ginagamit, maging ang lahat ng transportation ng UICHJ, maging dito sa Kanaan, Lord God. Fight against them, O Lord God. Those fight against every accident ang iyo pong mga sasakyang ginagamit sa UICHJ Bethel. Fight against them, Lord God. Those fight against sa mga aksidente po na yan na pinaplano po ng kaaway sa iyong mga transport ng UICHJ. But Lord God, instead, Lord God, covered it by your precious blood, with the blood of Jesus, para po yung mga plano at mga gawa ng kaaway hindi po makapag-penetrate. Yes, O Lord God, but Lord God, pasamahan mo po sila ng iyong mga ministering and warrior angel, ang mga transportation nito, parang walang makapaggagambala at walang mga aksidente magaganap, walang mga backlashes, O Lord God. Yes, Lord God, sa buhay po ni Pastor Roger, Lord, ay bibigyan niyo siya ng wisdom, spirit of awareness, and alertness, O God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And you will continue covered him by your precious blood, even every transport, lalo na po yung Nissan at Kia Soul, Lord God, covered it by your precious blood. At simula po sa gabi ito, sa araw na ito, Panginoon, ay wala nang magaganap na aksidente. For it is our declaration. It is our declaration. Amen. Amen, Lord. It is our declaration na simula sa gabing ito, forward, ay wala nang magaganap na aksidente. Dahil ibibigay niyo po palagi ng awareness and alertness ang iyong lingkod na si Pastor Roger, ibang lingkod mo naman na magmamaniho. Bethel man, dito po, sa Kanaan, Panginoon. Thank you, Lord God, for you covered it already by the blood of Jesus, ang bawat mga sasakyan, lalo na po yung Nissan at yung Kia Soul na yan, o yung ito po mga bagong sasakyan, Lord God, na ginagamit sa Kanaan, Lord, ang race, Toyota race na dalawa, Panginoon, maging yung pong MG, Lord God, na ibinigay mo po sa iyong mga lingkod dito po sa Kanaan. Lord God, you will continue cover this by your precious blood, at wala na pong magaganap ng mga aksidente o any traffic violation, Lord God. You will give wisdom to every driver sa mga transportation na yung ginagamit. For this is our declaration, O God, that no any traffic violation or accident will happen from now on, O Lord God, for you will continuously protect by the blood of Jesus every transport of your church, UICHJ, Kanaan, and Bethel, O Lord God. Thank you, Lord, for your divine covering protection at sa mga ministering angel na lagi niyong pasasamahin and warrior angel, O God. Yes, Father God in heaven, and the blood of Jesus na yung papanatilihin sa bawat mga transportation na ito, lalo na po sa yung buhay ni Pastor Roger at sa Nissan, Lord, o sa dito man po, Panginoon Diyos, lalo na po sa Kia Soul, Panginoon. Lord, salamat sa wisdom. Salamat po sa protection na ginawad mo na po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan. For this is our declaration. At ito po yung aming pinagkakaisahan sa gabing ito. Amen! Amen! Amen, Lord. Amen. Glory! Glory to the living God. For your word
is live and very sharp, Panginoon. Ang salita mo ay napakatalas at ito po yung mga pangyarihan at ito yung magaganap dahil ito yung aming diniklara. We decree and declare, Lord God, your protection sa bawat mga transport nito. From now on, Lord God, forward, there is no any accident na mangyayari po dahil ikaw po yung magpoprotekta at magbibigay ng wisdom sa iyong mga anak, mga lingkod mo. Spirit of awareness and alertness of God, lalo na po sa panahon ng pagmaniho ng iyong malingkod, especially Pastor Roger, O God. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na pag-ingat at proteksyon. Salamat sa wisdom ng iyong mga anak, mga lingkod mo. Thank you, Father. O thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo lang po, Diyos, ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, pagliwalhati at pagdakila in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Diyos sa banal na salita niya sa pamagitan nating puting pastor. Kaya lagi nating i-declare, Panginoon, mga kapatid, dahil ang pagipaglaban natin ang Diyos ang nangunguna sa atin. Amen? Tatawagan po natin ang ating puting kapatid na si Pastor Pilimon para sa pagbibigay. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa at lalo na po sa ating Diyos na buhay. God is good. And all the time. Amen. Kaya nga po diba na napakabuti niya sapagkat napakaganda po ng mensahe ng ating pastor sa gabi ito. Amen. At ngayon po idadako na tayo sa pagbibigay. Ako po ay may isang kwento. Ito po ay tungkol kay Lisa na isang call center agent na siya po ay may sahod na 20,000 sa isang buwan. Ang sabi po, maliit lang daw po ito pero sapat naman daw po para sa kanya at sa kanyang nanay na nagme-maintenance ng gamot. Isang linggo narinig po niya ang sermon tungkol po sa tithes, ang pagbibigay ng 10% ng kinikita pabalik sa Diyos. At ito po ay mababasa sa Malakay 3:10. Sinasabi di po ba, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig at subukan ninyo ako dito, ang sabi ng Panginoon. At pag-uwi po ni Lisa, ay kinuwenta niya yung 10% ng 20,000 at ito po ay umabot ng 2,000. Ang sabi po niya, grabe yun. Pambili na niya ng gamot sa nanay niya ng 1 linggo. Ang sabi po niya sa kanyang sarili. Paano ko mabibigay ako? Paano ko mabibigay ako? Tapos kinulang ako, paano kung magkasakit yung nanay ko? Ito po yung katanungan niya sa kanyang sarili. Na kung paano kung magbigay siya, at tapos kinulang, at paano kung magkasakit ang nanay niya. Pero naalala po niya ang sinabi ni Pastor, hindi sinubok ng Diyos ang bulsa mo, ang puso mo ang sinusubok niya. Kaya sa buwang iyon, nagbigay po siya ng 10% ng kanyang kita na 2,000 bilang tithes. At alam niyo po, kinabahan siya sa buong linggo. Ngunit kakaiba po yung nangyari. Alam niyo po ba yung nangyari kay Lisa? Siya po ay nagkaroon ng sobra na sa kanyang overtime sa 1 linggo. At alam niyo rin po na may nag-offer po na kapitbahay na libreng gamot na katulad po ng maintenance ng kanyang ina, at nawala po yung biglaang gastos na karaniwang sumusulpot kapag walang pera, wala pong nasira at walang emergency naranasan po si Lisa. Hindi naman sinasabi na magbigay ka ng tithes para yumaman ka, pero napansin po ni Lisa na simula nang magbigay siya ng buo at nang may kagalakan, parang mas naging sapat yung natira po sa 20,000 niyang kita. Mas naging sapat yung 18,000 kaysa sa dati niyang 20,000. At may kapayapaan po siya. Ang sabi niya, akala ko ako ang nagpo-provide sa sarili ko. Pero nung nagbigay ako ng tithes, parang sinabi ko sa Diyos, sa iyo ito, ikaw ang bahala at
hindi naman niya siya binigo. Ano po ba yung aral na makukuha natin dito sa maiksing kwento na ibinahagi ko? Ang tithes po ay tungkol sa tiwala, hindi sa halaga. At hindi sinasabi ng Diyos na ibigay mong lahat. Sinasabi niya, bigay mo ang unang bahagi at magtiwala ka na ako ang bahala sa natira. Hindi pera ang pinagpapala ng Diyos, kundi ang pusong nagtitiwala. Minsan ang pagpapala ay hindi dagdag na pera, kundi proteksyon sa gastos, kapayapaan at sapat na biyaya. Ang tithes po ay paalala na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Hindi tayo ang nagpapasahod sa sarili natin. Siya ang nagbibigay at binabalik lang natin ang bahagi ng ika-10 bahagi para sa Kanya. Amen po? Kaya magbigay na po tayo. Amen po. Samahan niyo po ako na ipanalangin ang kaloob ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay ng bawat isa na naririto. Na tinuruan mo, Panginoon, kung ano po yung kalagahan ng pagbibigay ng ika-10 bahagi ng aming mga kinikita. Lord, maraming salamat po sa paalala mo na kung paano kami turuan, Panginoon, na sumunod sa iyong mga salita at upang ito po ay maging pagpapala po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat muli, Panginoon, ay nandyan po yung mga salita mo na patuloy namin gagamitin sa aming pang-araw-araw na buhay upang sa mahirap man pong kalagayan, Panginoon, o sa mahirap na pagkakataon ay magawa po namin na sumunod sa iyong mga utos. Lord, maraming salamat po sa bawat kumpanya na aming pinagtatrabahuan. Pagpalain mo po itong lahat at ibalik po ng siksik, liglig at umahapon na pagpapala po ang patuloy na ipagkaloob mo sa bawat isa upang patuloy po sila, Panginoon, na makapagbigay sa iyong gawain. At Lord, sa iyo pong anak na patuloy na pinagkakatiwalaan sa halagang ito, Lord, bigyan mo po siya ng katalinuhan na nagbubuhat lamang sa iyo upang magamit po ang halagang ito sa ikalalago ng iyong gawain. Tunay nga po na napakabuti mo. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Kahit sa iyo lang po nararapat ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pagdakila, natatangi sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kami po na iyong anak ay magwiwi ka ng Amen. Pray ng Diyos. Kaya nga yung balo nga, hindi siya nag-alala. Kahit binigay niya lahat yung lang sintimo na hawak niya, walang natira sa kanya, pero hindi siya nag-alala para sa kinabukasan niya. Dahil alam niya na ang Diyos ay nagpo-provide sa atin. Amen? Tatlo pwede magpatotoo ngayon kasi medyo bata pa naman yung oras natin eh. Amen. Maraming salamat po at muling nagbabalik. Ako po ay magbabalik pasalamat sa ating Diyos na buhay sa bagamat nagtagal po yung pagtugon ng sa aming patlangin, subalit tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat nakasama po namin ni Pastor, nabanggit ko rin po. Ewan ko po kung nabanggit kong lahat sa mga kapatid sa Tagaynaya na yung dati pong hinihingi ko ng prayer na nagkasugat yung dila niya pas na nawi sa cancer. Kasi po, bago po ako umuwi ng 2025 sa aking bakasyon, nakahiram po yun ng 10,000 pesos sa akin. Kasi po, alis daw yung anak niya sa hotel, magtatrabaho sa Singapore. At kailangan na lang daw po ng 10,000. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na ipahiram siya ng halagang ganun. Subalit, wala po akong kalam-alam na
na sa pagbigay po niya ng 10,000 is may hinihingi naman po yung recruiter nila. At nung nalaman ko po na ang nagastos na po pala nila ay umabot na po sa halos 1,000,000. Halos 1,000,000. Kaya nung nasundan pa po doon sa 10,000 ko, nanghingi pa po sila ng 60,000 na pambili po ng ticket. After na nabigay po yung 60,000, nag-cancel daw po yung airlines. Nag-cancel daw po yung airlines kasi masama po yung panahon. Pinabibili naman sila ng ticket. Kaya doon po ako nag-suggest sa kanya na para ka kung hindi yata tama yung napasukan na nahanap nyo na magpapalis sa anak mo. Kasi sabi ko, walang ganyan na nagpapalis. At kaya po yung kapatid na naglakas loob po ng gumasta ng ganong kalaga kasi po, ang sabi po nung kanyang recruiter is ibabalik po, makakaripan sila ng almost 1,000,000. At ang pinapakita po niya is yung mga nakakuha na talaga ng mga nauna sa kanya. Subalit ako po ay nagduda nung nandun na po yung mga kasama niya, nagpicture sila sa Singapore at hindi natuloy yung anak niya. Doon po sa pagkakancel ng flight. Sabi ko parang hindi naman yata Singapore yung picture na pinasa sa inyo, parang lang po. Parang luma na siya pas. Ganun po sabi, pero hindi po siya nasisiraan ng loob, ganun po talaga yung yung pagtitiwala niya doon sa nagpapalis sa kanya. Hanggang sa dumating po yung na-stroke po yung asawa niya, hanggang sa siya na nga po is almost 1 month na po siyang sumakabilang buhay dahil po doon sa cancer na talaga po tiniis niya na hindi siya nagpakemo. Pero yun nga po nagkaroon siya ng pulmonya at nung dinala po siya sa hospital is cardiac arrest daw po kasi nung inubos siya, pag ubo po niya kasi biglang nanigas na lang siya, patay na po yung kapatid. Alam niyo po yung pinagpapasalamat ko sa Lord, nag-file po kasi sila ng kaso sa NBI. Bagamat marami po silang kalaban kasi yung nag-recruit po sa kanila is napakarami daw pong mga kamag-anak na nasa munisipyo na may mga kilala po sa Laguna. Nag-file po sila ng kaso sa NBI. Almost 1 year na po. Pero parang wala pong nangyayari, na pabalik-balik lang po yung mga kapatid dun sa NBI na magbibigay ng date, tapos bali pag nagpunta wala pa rin po, babalik, tapos hanggang sinabi na po nila na may warrant of arrest na po yung na pinadadala dun sa recruiter, pero hindi po inaabutan man daw po yung tao, pero hindi binibigay nung yung kartero. Nagdadala ng hindi po inaabot dun sa tao kasi nga po is gawa ng impluwensya nila. Pero alam niyo po yung nakaka-amaze po dun sa nangyari. Kasi po di ba namatay na yung nanay nila na ganun po yung pinagdaanan nila. Hindi po yung nanay po nila, yung pong anak na naalis is yun po yung ngayong nag-aasikaso sa kaso nila. Alam niyo po yung pinakamagandang ginawa ng Lord na sa pagtsatsaga po namin kasi yun po yung palagi niyang pinapaalala na ipag-pray sila kasi doon sa pinagdadaanan nila na bawal sila sa utang, tapos stroke pa yung asawa niya, tapos siya po is may sugat pa sa dila at cancerous nga po yung sinasabi ng doktor. Alam niyo po yung nung namatay na siya, ngayon po ang pinakamagandang nangyari sa kaso nila, nag-apply po ng trabaho yung recruiter na nag-recruit sa kanila. Ayun po, nakita po sa police, kumukuha po siya ng police clearance, nakita po sa record na may warrant of arrest po siya. Kaya ngayon po is nakakulong na siya. Ang Lord, kaya alam ko po na ang Lord na yung gumawa ng paraan para makulong siya, di po ba? Sa ilang taon po na may warrant of arrest na siya, is hindi po na ibibigay sa kanya dahil sa mga konekta niya. Subalit, alam ko po na ang Lord na yung gumawa ng paraan, di po ba? Kumuha siya, alam niya kasi, wala po siya, kasi kumuha siya ng police clearance, pero nung makita po yung pangalan niya, na may, pala siya, na may kaso siya, na may warrant of arrest siya ng ilang buwan na. Kaya yun po, sa ngayon po is nakakulong siya, at yun nga po yung patuloy na hiningi ng panalangin ng mga kapatid na sa June 11 po yung hearing nila, na sana po ay hindi po matakpan yung kaso nila ng mga kamag-anak niya kasi may kaya po sila. At pangalawang pagpapasalamat ko po is yung tungkol naman po dun sa nawala naming alaga na hiningi ko po ng prayer kay sa GC po. 5 araw pong nawala yung alaga namin. Subalit
alam niyo po, nung unang araw na nawala yung alaga namin na yun, ang nasabi ko po sa ating Panginoon, kasi po gano'n na po nila napamahal yung alaga, sabi ko, Lord, maaari ba na muli is ipakita mo, iparanas mo yung kapangyarihan mo sa buhay namin, sa buhay ng pamilya ko. Alam, sa 5 araw na nawala yung alaga namin, sa pang-5 araw po is may nag-message po sa akin na bagamat ako po ay nandito, sinabi niya na papuntahin ko yung anak ko at nandun na yung alaga at kukuhanin na. Isang gabi po daw siya dun sa kawayan na dun sa may-ari na nakapansin, binigyan po nila ng pagkain at tubig, subalit hindi po siya lumalapit, hindi po niya kinakain. Hanggang sa pinuntahan po ng mga anak ko na tinawag lang ng anak ko at lumabas na po sa kawayan. Ganun po kabuti yung Lord. Kahit po sa mga alam natin na maliliit na bagay, kung tayo po ay lubos na magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita, alam ko po na ipagkakaroon niya. Sabi nga po, di ba, sa atin nga po na mga magulang, sino ba yung magulang na tayo po na masasama, di ba, na humingi yung anak mo na hindi mo pagbibigyan yung anak mo. At isa pa pong magandang ginawa ng Lord, di po ba kasi nagbigay po kasi kami ng note dun sa post namin na kung sino man po yung makapagbalik, is magbibigay po kami ng hanggang 2,000 piso. Alam niyo po na pinadala ko po yun sa anak ko kasi bilang mananampalataya, isayaw po nating sumira dun sa pangako natin sa Diyos. Kasi ang Diyos po nakakalam nung mga bagay na yun, kung yun po nakakita, hindi man po yata niya nabasa yung message, yung nakapost. Kaya bilang pagiging tapat po natin sa ating mga sinabi, pinadala ko po yung 2,000 pesos sa anak ko, subalit hindi po tinanggap nung nakakita. Kaya napakabuti po ng Diyos. Sa Diyos lamang po kapurihan. Nandyan pa ba yung 2,000 dyan? Purihin ng Diyos sa mga patutuo natin. Ano, talaga yung panalangin, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Hindi man mangyari ngayon, sa gabing ito, minsan kinabukasan o kaya isang buwan, minsan nga taon pa bilangin bago ibigay sa atin. Pero yung lahat ang yan ay magaganap. Kung yan ay hindi natin tinitigil sa panalangin. Kasi hindi lang dapat isang beses lang manalangin. Araw-araw, oras-oras, minuto. Isa pa, well, alam ko, graduate yung apo mo eh. Pasalamat ka. Amen. Sa akin naman, gusto ko magbalik pa sa salamat sa Lord sa hindi doon sa apo ko, siyempre. Doon sa dinagdag na taon na naman sa aking buhay. Kaya salamat sa Lord. Amen. Kaso po, nagpas na. Sabi ko sa isip ko, kung sino makaalala ay meron. Kaso hindi naalala lahat, kaya sorry po. Nung 19 yun, kaya thanks sa Lord. Wala na naalala. Amen. Hello. Amen. Ako na po ay nagpapasalamat din po sa Lord sa din niya yung sa akin po yung sa aking anak na binigyan ako ng isang anak na kasi yung mga magulang niya mahihain eh. Pinatutuwa talaga ako sa anak ko na yung napakita niya kanina namin na bro napaka niya. Kumbaga bibong-bibo siya. Hindi siya mahihain, hindi siya nagmana sa mga magulang niya na mahihain. Na talagang kahit pagka sinabi mong sumali sa kaganto, sumayaw ka, mahilig siya sumayaw. So yun ang niya, yun ang pinagkapasalamat sa Lord na kumbaga binigyan siya ng ganun na ang tawag doon, pag-ugali ba yun? Yun, na hindi siya, kasi kung simula pagkabata, siya, mahihain, nalaki siya na, kumbaga katulad ko na hindi ako katulad ng iba na hindi ba magaling sa sa ibang tao. May mga kasamahan lang. Pero pag sa iba, nahihiya na ako. Halos parang ayoko nang tumayo dito sa unahan. So
So yun po yung pinagpapasalamat ko. At isa pa yung prayer request ko nga na dalawang Monday, no? Na yun yung sa karamdaman ko. So, praise God kasi ayun, unti-unti na nararamdaman ko yung yung kagalingan. At kanina nag-follow up, sabi ko, magpapacheck up ulit ako pagka nagkapera. Sabi ko, nagkataon na sa mga kanina, diretso na ako muluwas sa umaga. Kasi nung time na 3 days na, sabi ko, bakit ganun? Pag natutulog ako, dito nakagad ako eh. Ito sumasakit sa akin. Sumasakit. Kasi yung acid parang tumataas hanggang dito na. Yan, nagpa-check up ako. Praise God at sabi, infection lang naman daw yung Ayun ang pinagpapasalamat ko. Sabi ko, nung bago pa ako magpunta ng clinic, sabi ko, Lord, dalahan ko na yung maging resulta ng ng laboratory ko, kumbaga, yung negative, kumbaga, doon sa iniisip ko, na, kasi, mahilig tayong manonood kay Doc William na yung sa acid, pagka lumala, nagiging GERD, yung heart niya ganun. At yung resulta ng GERD kapag yung namamaga yung mga esophagus, yung ganun. So, naisip ko na, sabi ko, ko pera nito. Pa-check up tayo sa doktor para malaman natin kung ano yung para tayo mag-isip. So, yun, praise God at puro negative naman yung yung resulta ng laboratory ko. So, yun po pinagpapasalamat sa Lord. Purihin ng Diyos sa mga patutuo natin. At yan ay nanggagaling talaga sa ating pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga ginagawa. Kahit tayo'y naubos na nga, pero sabi pastor, na bansot na tayo, nababansot tayo lalo. Unti pa tayo nawawala. Kiklim natin dahil ang Diyos ay mamamuna sa atin. Ako yung papasalamat din ako sa kalusugan ng pamilya ko, pag-ingat sa pamilya ko. Dahil ito talaga yung natin, dahil lagi tayong mananalangin talaga. Unahan natin lagi ang Diablo. Hindi tayo dapat na magpapauna sa Kanya. Kasi ang Diablo, nagpapaalam pa ngayon sa Panginoong Diyos Dapat unahan natin siya magpaalam. Amen? Babasahin po natin yung mga gagamitin sunod. May 28 po. Thursday night worship service. Presider, scripture, worship leader, Bro Ronald. Sa lahat. Presider, scripture, worship leader. Mamimili ka ba o ano? Gagampanan mo lahat yan. Dahil apat na apat na tayo magagawa. Pero ito yung ground training natin. Talagang huwag na tayong panghihinaan ng loob. Sabi ni Pablo, na ipaglaban tayo sa sanlibutan. Hindi pa po, 28 po, next week. Na ipaglaban tayo sa pangyarihan ng Diablo. Kaya dapat tayo Amen? Divine message is Bro Fred Ladyong. Giving Bro Buboy. Closing prayer and benediction, Pastor Roger. Amen? Closing prayer po si nagtuturuan po kayong dalawa, Pastor. ay parang prayer, Pastor. Si
natin ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Glory, glory to the living God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Hallelujah. Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan dahil minsan na naman, Panginoong Diyos, sa gabi ito ay kami sinamahan mo at pinagpala, Panginoon. Binigyan ng kaalaman at karunungan nagmumula po sa inyo kung paano po kami makikipagdigma, makikipag-battle, makikipag-warfare, O Lord God. Kaya, Panginoong Diyos, salamat dahil ito po ay gagamitin namin palagi ang iyong mga itinuro na ito, Panginoong Diyos. At salamat po sa katagumpayan ng dakilang gawain. Salamat sa iyong lahat ng mga lingkod mong ginamit, sa iyong lingkod na si Brad Pastor Philemon. Lord, salamat po sa buhay niya at talagang nandun po yung kanyang commitment. Siya ginamit po sa pag-exhort sa giving. Thank you, Lord, sa buhay po ng aming mga kapatid na sa song leader, Lord God, bukod sa drummer na siya, song leader pa. Lord God, salamat po sa buhay ni Brad Buboy at kay Brad Cleto, nandun po siya sa tech, nag-operate po ng computer, Lord, sa pagpapa-out, Lord. Salamat po, Lord, sa bawat buhay ng iyong mga lingkod, sa buhay ni Pastor Roger na nagmaniho, Panginoon, para maidala ang iyong mga anak, mga lingkod mo sa lugar na ito. Sa buhay po ni Brother Ruel, Panginoon, na tunay nga po na nandun yung kasipagan niya, Panginoon, sa iyong ministry. At Lord God, meron po siyang isang hiling at paglalambing, Panginoon, na sa kanyang idinagdag na isa na namang taong masagana at pinagpala, Lord. Ay kami nagpapasalamat kami po na mga lingkod mo po, Lord, nakasama sa ministry ito ng UICHGM Bethel. Ay pinasasalamatan ka po namin, Lord, sa buhay niya. Na siya po ay iningatan mo, ginabayan, pinatnubayan, pinagpala sa po ng kanyang buong sambayan. Alam po namin, Lord God, na ikaw na po yung nag-ingat sa kanyang buong sambayan dahil ikinovered mo na po ito ng banal na dugo ng Panginoon Hesus. But Lord, amin pa rin pong dinideklara yung Psalm 35, lalo na po sa buhay ng kanyang apo, Panginoon, ng kanyang anak at apo, Panginoon. Lord, si Amanda, Lord God, ay meron po siyang UTI. Lord, sa oras na ito, ay hindi po namin pinapahintulutan ang espiritu ng karamdaman, ang espiritu ng UTI niyan, ay aming nire-refuse po namin. Hindi namin inaalaw na simula sa oras na ito. We rebuke spirit of UTI in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Wala kang kapangyarihan sa buhay ng apo ni Brother Well, si Amanda. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, we rebuke you. At aming winawasak at inudurog ang lahat ng mga plano ng Diablo sa buong sambayan ni Brother Well, lalo na kay Amanda. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, every work and plan of the enemy has been destroyed by the power of our Almighty God. In Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth. And right now, Lord God, we decree and declare your protection sa buong sambayan po ni Brother Well, lalo na po kay Amanda. Cover them, O Lord, by your precious blood. At sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan na nagko-cover po sa bawat buhay ng iyong mga anak, mga lingkod mo. Hindi lang po sa buong sambayan ni Brother Well, maging sa buong sambayan po ng iyong lahat ng mga anak, mga lingkod mo, dito sa UICHGM Bethel, even Canaan, Panginoon. Yes, Lord, we decree and declare, Lord God, your divine covering protection, the blood of Jesus that continue covered your every member of this church, O Lord God, and our every family, in our every home. Cover them, O Lord God, by your precious blood. Thank you, Father God in heaven. And Lord, amin din pong patuloy na dinideklara, lalo na po sa bayan ni Brother Well, yung Psalm 35, for you are our fighter, for the battle is the Lord. Yes, Father God in heaven, the battle is the Lord. It is your battle, O Lord God. Kaya tinatayuan po namin ang iyong banal at makapangyarihan salita sa Psalm 35, na yung code name po nito, Lord, ay the fighter. Dahil ako po yung makikipaglaban doon sa mga taong nakikipaglaban sa amin. Sa sikreto po silang nag-oppose, nakikipaglaban. Doon sa mga curses, Lord God, ay amin po itong pinuputol, Panginoon. Yung espiritu ng sickness, Lord God, yes, fight those
fight against your people. Fight against them, Lord God. Those fight against the family of Brother Will. Fight them, O Lord God. Fight against them, Lord God. Those fight against Amanda. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, fight against them, Lord. In Jesus Christ's mighty name. Fight against them, Lord God, against your people, against our every family and our every home in the Philippines, Lord, ng UICSGM Bethel, maging UICSGM Kanan. Fight against them, Lord God. That fight against our every family in our every home. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, fight against them, Lord. And right now, Lord God, I decree and declare, yes, I continuously decree and declare your divine covering protection, the blood of Jesus that continue cover your every servant, even our every family in our every home, your every ministry. Yes, Lord, continuously covered it by your precious blood. Maraming po salamat. Ito po, O Diyos, yung aming nagkaisang panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagkadurog at pagkawasak ng lahat ng mga plano at gawa ng Diablo sa oras nito. Salamat po, Lord God, dahil lumayas na yung espiritu ng UTI na yan, Panginoon, sa buhay ni Amanda. Thank you, Lord God, for the miracles and wonders will follow us, even our every family, in our every home. Yes, Lord, lalo na po sa buhay ni Amanda. Maging kay Howard Elliott, Lord God. Yes, Father God in heaven. Ano man po yung gumagambala na espiritu ng karamdaman o espiritu ng atake sa kanyang buhay, Lord. Yes, Father God in heaven, ay aking winawasak, tinutulog ang lahat ng mga plan ko ng Diablo sa buong sambahayan ni Sarah, ni Pastor Daryl, at doon po sa kanilang anak ng apo namin, Lord God, si Howard Elliott. Thank you, Lord God, for we fight against them, Lord. Fight against them, Lord God, those fight against the whole family of Pastor Daryl. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, fight against them, Lord God, those fight against the church na yung pinagkatiwala kila Pastor Daryl kay Sarah, Panginoon. Thank you, Lord God, sa yung divine covering protection. Thank you, Lord God, sa pagkawasak, pagkadurog ng lahat ng mga plano at gawa ng Diablo. You are the fighter, O Lord God, dahil ikaw po yung nakikipaglaban sa amin. For the battle is the Lord. In Jesus Christ's mighty name. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng dakilang gawain sa gabi ito. Salamat po, Lord God, sa lahat ng mga anak magalingkod mong ginamit. Sa amin po mga kapatiran na hindi po nakasama namin sa gabi ito, Lord God, hayaan mo po kayo rin po yung patuloy na mag-ingat magpala sa kanila. At sa next Thursday, Lord, yes, O God, Thursday night ay dalhin mo po muli yung kanilang mga pangapak para kami po ay sama-sama na magpupulit, magpapasalamat sa iyo sa lugar nito, Panginoon. At Lord, yung maging mga i-invite po nila, Panginoon, kanilang mga kausap, Panginoon, masisiran, at Lord God, gagamitin niyo po sila, and let the continuous anointing of your Holy Spirit be upon your every servant, Lord, your every children dito po sa UICSGM, para lahat po ng kanilang masiran, mabahagi na ng salvation, Lord. Yes, O God, magpatotoo man sila, Panginoon, ay sila may encourage at may sama po sa iyong UICSGM Bethel Church, O God. Salamat po, mga Panginoon, sa iyo po namin ipinapatungkol ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, pagluwalat at pagdakila. In Jesus Christ's mighty name. Kaya mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos na buhay. For I decree and declare blessing upon blessing. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth. Tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Blessing upon blessing. Financial blessing. Material blessing. Physical blessing. In Jesus Christ's mighty name, right now I release blessing in Jesus' name. In Jesus Christ's mighty name, receive right now in Jesus' name. And may the grace of our Lord Jesus, and the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you always. Amen and amen.